Maligayang pakikinig sa isa na namang pag-aaral sa Mini Bible College. Ang pag-aaral na ito ay bahagi ng pagsusuri ng buong kasulatan. Sa sandaling ito, ang pag-aaralan natin ang Sermon sa Bundok na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Mateo. Bagamat kilala ito bilang ang pinakamahalagang mensahe, madalas mali ang pagkakaunawa sa mensaheng ito. Napakaraming gustong ituro ng Panginoon sa atin habang inaanyayahan tayong samahan ang mga alagad sa bundok. Ngayon, pakinggan natin ang ating guro para sa aralin sa sandaling ito sa programa na may bilang MTS Ikapito at pinabagatang Pagsusuri mula lieg pataas. Mula sa Mini Bible College, atin nang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa saling Tagalog na iatid sa atin ni Pastor John Holly. Mga mahal naming tagapakinig sa ating pag-aaral sa sandaling ito, ilalagay ko sa perspektibo para sa inyo ang pinakadakila at pinakakilala sa mga panayam ni Jesus. Pakinggan po ninyo kung papaanong inilarawan ni Mateo ang tagpo kung saan ibinigay ni Jesus ang pinaniniwalaan ng maraming tao na kanyang pinakadakilang panayam. Ganito po ang sinasabi, "At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. At nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Kaya't napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinahihirapan ng sari-saring sakit at kirot, ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga may epilepsiya at ang mga lumpo. Sila ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at mula sa ibayo ng Jordan. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi." Ito po ang tagpo para sa marahil ang pinakakilalang panayam ni Jesus, ang Sermon sa Bundok. Bagamat tinatawag natin itong ang Sermon sa Bundok, hindi po ito sermon sa pangkaraniwang diwa. Ito po ay mas katulad ng unang pulong ng mga mananampalataya kung tawagin natin. Gumawa si Jesus ng isang bagay na makabuluhan at may katalinuhan nang ibigay niya ang Sermon sa Bundok. Nagministeryo si Jesus sa libu-libong tao sa gilid ng bundok sa palibot po ng dagat Galilea. Lahat ng maaaring maisip na uri po ng problema ay makikita po sa mga taong iyon. Para kay Jesus, kinakatawa ng mga taong ito ang pangangailangan ng sangkatauhan. Ngayon, pagkatapos niyang tugunan ang lahat po ng mga pangangailangan ng mga tao, gumawa po siya ng isang bagay na napakahalaga. Umakyat siya sa tuktok ng bundok at inimbitahan niya ang ilang mga tao na samahan siya doon para sa tinatawag po nating ang unang pulong ng mga mananampalataya. Ang bawat isa po ay lumapit sa pamamagitan po ng personal na imbitasyon, ayon po sa Mateo, Kabanata 3, talatang 13. Mga mahal naming mag-aaral, ang tagpo para sa katuroang ito na matatagpuan dito po sa Mateo, Kabanata 5, 6 at 7, ay tunay pong napakahalaga. Kinakailangang maintindihan po natin, una po sa lahat, ang konteksto ng sermong ito at ang nilalaman nito. Ang konteksto kung saan ibinigay ang katuroang ito ay isang pangkalahatang ideya mula kung saan dapat mong makita ang lahat po ng nilalaman ng tatlong napakahalagang mga kabanatang ito. May mga kilala akong mga pastor na nagsasabing magkaroon ka lamang ng kabanatang 5, 6 at 7 dito po sa Mateo, maaari mo nang itapon ang natitirang kabanata ng Banal na Kasulatan. Dahil sinasabi nilang nilagom ng tatlong mga kabanatang ito ang katotohanan ng buong Banal na Kasulatan. Siyempre, hindi ako sumasang-ayon dahil kapag ginawa ko iyon, kasamang maitatapon ang mga paborito kong mga aklat ng Banal na Kasulatan. Hindi ko gagawin iyon, ngunit sumasang-ayon ako
na sa tatlong mga kabanatang ito, ibinigay sa atin ni Jesus ang pinakabuod ng mga itinuturo ng mga kautusan at mga propeta. Ibinibigay niya sa atin ang pinakabuod ng itinuturo ng banal na kasulatan. Lalong-lalo na po na ang tungkol sa mabuting asal at pakikipagkapwa-tao. Mga mahal naming tagapakinig, bago po natin tingnan ang tatlong mga kabanatang ito na sinasabi ng ilan na parang isang maliit na banal na kasulatan, muli po nating isaalang-alang ang konteksto kung saan ibinigay ang mga turong ito. Nang mag-imbita si Jesus ng mga tao mula po sa pulutong ng mga tao sa paanan ng bundok para sa unang pulong ng mga mananampalataya, hinati niya sa dalawang grupo ang mga tao. Ang grupo ng mga tao na bahagi ng kanyang solusyon at tugon, at ang grupo ng mga tao na bahagi ng problema at nangangailangan ng solusyon. Nang maisaayos na ang unang pulong doon sa tuktok ng bundok, kasama niya mga taong nais maging kabahagi ng kanyang solusyon at bahagi ng kanyang tugon sa lahat ng mga pangangailangan ng sangkatauhan. Tandaan po natin na ang mga tao sa paanan po ng bundok ay ang mga taong bahagi ng mga problema. Kaya naman ang hamon na makikita mo habang isinasaalang-alang mo ang konteksto ng katuroang tinatawag nating ang sermon sa bundok ay ito: nasaan ka? Balikan po natin ang lumang tipan. Sinimulan ng Diyos ang pakikipag-usap sa tao sa pamamagitan ng katanungang nasaan ka? At ito po ang hamon na kinakaharap natin habang isinasalang-alang natin ang konteksto ng sermon sa bundok. Nasaan ka? Ikaw ba ay nasa paanan ng bundok? O kasama pa rin at kasama pa rin sa problema? O kaya naman kasama ni Jesus sa tuktok ng bundok? Minumungkahi ba ng pagiging kasapi mo sa isang kongregasyon o ng pag-aaral na gaya nito ang pagnanais mong maging kabahagi ka ng kanyang solusyon? Ikaw ba ay bahagi ng kanyang tugon o isa lamang tandang pananong? Ito po ang hamong kakaharapin mo habang isinasaalang-alang mo ang konteksto itong sermon sa bundok. Magpatuloy po tayo. Ayon po kay Dr. Martin Lloyd-Jones, ang konteksto kung saan ibinigay ang katuroang ito ay makikita bilang isang larawan ng krisis na sangkot sa pagiging mananampalataya. Ano nga ba ang isang mananampalataya? Ano ang kahulugan ng pagiging alagad ni Kristo? Inilarawan ito ni Juan at Pablo sa termino ng kaligtasan. Minsan lalong-lalo na sa ilang mga talata sa mga sulat po ni Apostol Pablo o sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Makukuha po natin ang impresyon na ang kaligtasan ay walang kapalit. Hindi sangkot ang pagkakaroon mo ng panata ng katapatan na sa kaligtasan. Ito ay nakasalalay lamang sa gagawin mong pagpapasya. Ngunit kaibigan, hindi ganito ang paraan ng pagpapahayag ni Mateo sa mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, unang krisis na sangkot sa pagiging isang mananampalataya. Makikita mo kaibigan, sa perspektibo ni Mateo, ang pagiging bahagi ng solusyon ay hindi gaanong tungkol sa mga bagay na para sa iyo, kundi magmula sa simula. Sa perspektibo ni Mateo, ang kaligtasan ay ganito. Ano ang para kay Jesus dito? Hindi ito tungkol sa pagiging bahagi ni Jesus sa iyong mga plano. Ito ay tungkol sa pagiging bahagi mo sa kanyang mga plano. Ang hamon na ito, payag ka bang maging isa sa kanyang mga tugon o isa sa kanyang mga solusyon? Payag ka bang ipanata ang iyong sarili sa gawain ni Jesucristo? Ang Panginoon ay isang personang may pangitain o bisyon. Siya ay isang misyonaryo. Siya ay individual na may misyon. Ngayon, kung mauunawaan mo ang konteksto kung saan ibinigay ang sermon sa bundok, mauunawaan mo na ang pulong sa tuktok ng bundok ay pulong ng pangangalap ng mga tao. Dito po sa unang pulong na ito, nais ibahagi ni Jesus ang kanyang bisyon sa iba at nais niyang manghikayat ng mga magiging misyonaryo na tutulong sa kanya upang maisakatuparan ang kanyang misyon at bisyon. Ito po ang konteksto ng sermon sa bundok. Ipinapakita po sa atin ang hamon ng mga krisis ng pagiging isang mananampalataya.
Ngayon mga mahal naming tagapakinig, sa bahaging ito ng ating aralin, handa na tayo upang tingnan ang nilalaman ng sermon sa bundok. Nang madala ni Jesus ang kanyang mga alagad sa tuktok ng bundok, sinimulan niyang turuan sila sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng tungkol sa ilan sa mga magagandang mga saloobin na kailangan nila bilang kanyang solusyon at tugon. Bisan narinig ko po ang isang magaling na mga ngaral na nagtanong ng ganito, ikaw ba ay gulong-gulo o nalilito? Kailangan mo ba ng pagsusuri mula liig pataas sa iyong ulo? Nasabi ko sa aking sarili, ito ay isang napakagandang sermon. Napakaganda ng pagkakapangaral nito. Hindi ko po makakalimutan ang pangaral na iyon. Mga mahal naming tagapakinig, may katotohanang sinimulan ni Jesus ang pagtuturo sa tuktok ng bundok sa pagbibigay ng pagsusuri mula sa liig pataas sa ulo dahil nagsimula siya ng pagtuturo ng tungkol sa mga saloobin. Laging sinasabi po sa atin ni Jesus na napakahalaga ng pananaw sa buhay. Sa puso ng kanyang panayam, sinasabi niya dito po sa Mateo Kabanata 6, ang ilawan ng katawan ay ang mga mata. Kung ang mga mata ay buo, malinaw at malusog, ang buong katawan ay mapupuno ng liwanag. Ngunit kung ang mga mata ay may sira, mapupuno ng kadiliman ang buong katawan. Ang tinutukoy ni Jesus na mga mata ay ang iyong pananaw sa buhay o kung papaano mo titingnan ang mga bagay-bagay. Ang pinakamahalagang mga tanong na maaari mong marinig ay ganito. Papaano mo nakikita ang mga bagay-bagay? Ano ang iyong pananaw sa buhay? Papaano ka mag-isip? Ayon po kay Jesus, kung papaano mo nakikita ang mga bagay-bagay, ang siyang basihan ng pagkakaroon mo ng liwanag o kadiliman sa iyong buong katawan. Kung papaano mo nakikita ang mga bagay-bagay, ito ang magpapasya kung ikaw ay magiging masaya o hindi sa buhay mo. Mga kaibigan, dahil ang iyong pananaw sa buhay ay napakahalaga, sinimula ni Jesus ang kanyang pagtuturo sa tuktok ng bundok sa pagpapakita sa mga tao kung papaano maging kanyang solusyon at tugon sa lahat ng mga problema sa paanan ng bundok sa pamamagitan ng pagtuturo tungkol sa mga saloobin. Ganito niya sinimulan ang kanyang sermon sa bundok. Mapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Yun po ay naitala dito po sa Mateo, Kabanata 5, talatang 13 hanggang sa 11. Nang ibigay sa atin ni Jesus ang 8 magagandang saloobing ito, inilarawan niya ang dapat na maging kaisipan ng isang alagad. Inilalarawan din niya ang katangian na may kinalaman sa pagiging mananampalataya. Ang tanong, ikaw ba ay bahagi ng problema o bahagi ng solusyon? Ikaw ba ay bahagi ng tugon o isa lamang tandang pananong? Nasaan ka, kaibigan? Ikaw ba ay isang mananampalataya ni Kristo? Mga giliw kong tagapakinig, kapag inaral mo ang nilalaman ng katuroang ito, ang unang bagay na makikita mo ay ang mga katangian na dapat makita sa isang mananampalataya o sa isang solusyon o katugunan. Ang 8 magagandang mga saloobing ito ay nagpapakita ng kabuuan ng katangian ng isang mananampalataya o tagasunod ni Kristo. Habang ipinapahayag ni Jesus ang mga saloobing ito, sinasabi niya sa atin, heto ang mga katangian ng mga taong magiging aking solusyon at tugon sa lahat ng mga pangangailangan sa paanan ng bundok. Ngayon, hayaan po ninyong lagumin ko ang 8 magagandang saloobing ito. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Ano ang ibig sabihin nito?
Ang salitang mapalad ay nangangahulugang masaya. Sa ibang mga salita, nais ng Diyos na ang mga tao ay maging mga mapapalad. Bago po nagkasala si Adan, siya ay taong mapalad. Kung talagang nais mong maging sagana sa diwang espiritual o sa kalagayan ng biyaya, o kung ano ang ninanais ng Diyos para sa mga tao, at hindi lamang maging solusyon sa iyong mga problema, kundi para din sa mga problema ng ibang mga tao, heto ang unang saloobin na dapat na magkaroon ka. Mapalad ang mga dukha sa espiritu, sa kanila ang kaharian ng langit. Ang mga taong ito ang nagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa langit, dito po sa lupa. Ano ang ibig sabihin ng maging dukha sa espiritu? Ang pagiging dukha sa espiritu ay may kaugnayan sa iyong saloobin sa iyong sarili. Hayaan po ninyong ulitin ko ito bilang pagbibigay diin. Ang lahat ng mga turong ito ay dapat intindihin batay sa mga problema sa paanan ng bundok. Tumingin kayo sa paanan ng bundok at tingnan ninyo ang lahat ng mga problema doon. Ngayon ang sinasabi ni Jesus ay ito. Nais ba ninyong maging solusyon sa lahat ng mga pangangailangan ng sangkatauhan? Ang unang dapat ninyong malaman ay ito. Hindi ninyo kayang maging solusyon sa lahat ng mga problema sa mga tao. Hindi ninyo kayang tulungan ang lahat ng mga tao. Sa palagay ninyo, kaya ninyong lutasin ang lahat ng mga suliranin ng mga tao sa paanan ng bundok? Hindi ninyo kaya. Kayo mismo sa inyong sariling kalakasan ay hindi maaring maging solusyon. Ikaw at ako ay dapat magpailalim sa hari, sapagkat siya lamang ang solusyon. Hindi ko kaya, ngunit kaya niya. Ito ang unang saloobin na dapat magkaroon tayo upang tayo ay maging bahagi ng malakristong solusyon at malakristong katugunan sa pangangailangan ng sangkatauhan. Habang binabasa mo ang banal na kasulatan, obserbahan mo kung papaano binibigyan ng Diyos ang mga tao ng ganitong magandang saloobin. Kayong mga nakasama kong sumuri sa lumang tipan, naaalala pa ba ninyo ang natutunan natin mula sa buhay ni Moises? Si Moises ay nabuhay ng 120 taon. Sa 40 taon ng kanyang buhay, tinuruan ng Diyos si Moises ng 3 aral. Sa unang 40 taon ng kanyang buhay, itinuro ng Diyos kay Moises, Moises, ikaw ay walang kwenta. Inabot po ng 40 taon ang Diyos sa pagtuturo ng aral na ito kay Moises. Sumunod sa ikalawang 40 taon ng kanyang buhay, itinuro naman ng Diyos kay Moises ang aral na ito. Moses, ikaw ay isang taong mahalaga at maaari kong magamit. Inabot din ng 40 taon ang Diyos upang kumbinsin si Moises na maaari siyang magamit ng Diyos. Datapwat sa ikatlong 40 taon ng buhay ni Moises, nang siya ay isa ng solusyon at tugon, itinuro ng Diyos kay Moises kung ano ang magagawa ng isang taong natutunan munang siya ay walang kwenta bago niya natutunang siya ay mahalaga. Sa bagong tipan, mga kaibigan, ganito rin po ang nangyari kay Pedro. Magmula nang makilala niya si Jesus hanggang sa siya ay itinatwa niya ng 3 beses at tumangi siya ng buong pait sa dilim. Si Pedro ay natuto ng isang aral. Siya ay walang kwenta hanggang sa sandaling iyon. Siya ay nagyayabang. Sinasabi niya, maaari kang itatwa ng mga taong ito, ngunit hindi kita itatatwa. Siya ay taong walang kwenta. Hindi pa niya ito natututunan, ngunit nang lumabas siya patungo sa dilim at umiyak siya ng buong pait, saka pa lamang niya natutunan na siya ay taong walang kwenta. Nang si Jesus ay mabuhay na magbuli, mula sa mga patay, personal siyang nagpakita kay Pedro. Isa pong dahilan kung bakit nagpakita ng lihim ang Panginoon kay Pedro ay upang sabihin niya sa kanya ang pangalawang aral. Pedro, ikaw ay taong mahalaga. Sa huling kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, mababasa mo ang tungkol sa pag-uusap ni Jesus at ni Pedro. Tinanong ng Panginoon si Pedro, Pedro, mahal mo ba talaga ako nang higit sa pagmamahal ng mga taong ito? Nang sumagot po si Pedro, sinabi niya, ipinagmamayabang na mas malaki ang pagmamahal niya kaysa pagmamahal ng iba. Nang itanong ng Panginoon ang tanong na ito, ginamit ng Panginoon
Ang salita sa wikang Griego para sa pag-ibig, ang salitang agape. Nang sumagot si Pedro, ginamit ni Pedro ang salitang peleo sa wikang Griego na nangangahulugang pagmamahal sa kaibigan. Kaya naman ang sinabi ni Pedro ay ganito, Panginoon, nalalaman mo ang sagot sa tanong na iyan. Batid mong ang pagmamahal ko sa iyo ay parang sa kaibigan lamang. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Nais kong pakanin mo ang aking mga tupa. Nakita mo, kaibigan, na pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, natutunan ni Pedro mula mismo kay Jesus na siya ay taong mahalaga na maaaring magamit ng Panginoon. Magpatuloy po tayo. Sa araw ng Pentecostes, nakita ng buong mundo kung ano ang maaaring gawin ng Diyos sa isang taong mahalaga na nauna munang natutunan niyang siya ay walang kwenta. Bakit bumaba ang banal na Espiritu sa araw ng Pentecost sa pamamagitan ni Pedro? Naniniwala akong ito ay dahil natutunan ni Pedro na siya ay walang kwenta at natutunan din niya na siya ay mahalaga. Si Pedro ay may ideya kung ano ang magagawa ng banal na Espiritu sa taong mahalaga na natutunan munang siya ay walang kwenta. Mga kaibigan, ang mga karanasan ng mga taong gaya ni na Moises at Pedro ay nagpapakita po sa atin kung ano ang kahulugan ng pagiging dukha sa Espiritu. Gamit ang isang salita, ang kalagayan ng biyaya na inilarawan bilang dukha sa Espiritu ay ang salitang kababaang loob. Ang kababaang loob ay isang konsepto na mahirap maintindihan. Marahil narinig mo na, kaibigan, ang kwento tungkol sa isang pastor na ginawaran ng kanyang kongregasyon ng medalya para sa kababaang loob. Ngunit kailangan nila itong bawiin dahil lagi niya itong isinusuot tuwing araw ng linggo. Kung iniisip mong ikaw ay mapagpakumbaba, malamang nagkakamali ka. Ang personal at devosyonal na aplikasyon ng unang mapapalad ay maaaring ipahayag ng ganito, Diyos ko, hindi ako ang solusyon. Hindi ko kayang lutasin ang aking sariling problema at ang mga problema ng iba. Ngunit kaya mo. Naniniwala akong ikaw ang solusyon. Kung ikaw ay nasa akin, maaari akong maging solusyon at tugon. Kung ako ay bahagi ng solusyon, hindi dahil kaya ko, kundi dahil kaya mo. Ito, mga mahal naming tagapakinig, ang ibig sabihin ng pagiging dukha sa Espiritu. Tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay dukha sa Espiritu? Nalalaman ko ba na kung wala ang Diyos, wala akong magagawa? Kung masasagot mo ito ng oo, ibig sabihin ito, natutunan mo ang unang magandang saloobin. Mga mahal naming tagapakinig, magkasama nating isinalang-alang ang unang mapapalad ni Jesus na matatagpuan sa Sermon sa Bundok, na nagsasabing, mapapalad ang dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ngayon naman, isaalang-alang po natin ang pangalawang magandang saloobin. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Ang una sa mga bagay na maaaring ibig sabihin ni Jesus sa pangalawang magandang saloobing ito ay ganito. Tumingin kayo sa paanan ng bundok. Nakikita ba ninyo ang lahat ng mga taong nasasaktan? Bakit ninyo naisipang maging bahagi ng kanilang solusyon at bahagi ng kanilang tugon? Kung kayo mismo ay hindi naman nasasaktan. Sinasabing, mapapalad ang mga nahahapis. Mapapalad ang mga nahihirapan. Sa pagsusuri po natin sa lumang tipan, nang mabasa natin ang aklat ni Job, idinagdag ko sa ating pag-aaral ang salitang tinawag kong 30 dahilan mula sa kasulatan kung bakit nahihirapan ang mga lingkod ng Diyos. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit ikaw at ako ay nahihirapan. Hindi ka maaaring maging mahabaging mga aliw kung hindi mo pa nararanasang masaktan. Kung hindi mo alam ang pakiramdam ng masaktan, papaano ka magiging mahabaging mga aliw? Papaano mo malalaman ang mga pakiramdam ng mga taong nasasaktan kung hindi mo pa nasubukang masaktan? Kaibigan, bahagi ito ng ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang mapapalad ang mga nahahapis. Ngunit heto pa ang isang posibilidad. Sinasabi ni Jesus ang higit pa sa mga pakahulugan ng pagiging mahabagin nang ibigay niya ang pangalawang mapapalad
Habang natututunan mong ikaw ay dukha sa Espiritu, dapat lang na ikaw ay mahapis. Papaano tinuruan ng Diyos si Moises, si Pedro, ikaw at ako ng pagiging dukha sa Espiritu? Sa pamamagitan ng kabiguan. Naniniwala akong ang kabiguan ang paboritong kasangkapan ng Diyos sa pagtuturo ng pagiging dukha sa Espiritu. Napakasakit kapag naisip mong maging bahagi ng solusyon at tugon, ngunit patuloy kang nabibigo. Napakasakit mabigo. Maraming mga tao ang takot na mabigo dahil napakasakit nito. Mahahapis ka. Magdadalamhati ka kapag ikaw ay nabigo. Ngunit ang kabiguang ito ay maaring paraan ng Diyos sa pagtuturo sa iyo kung ano ang kahulugan ng pagiging dukha sa Espiritu. Magpatuloy po tayo mga kaibigan. Ang susunod na magandang saloobin ay ito. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba. Madalas mali ang pagkakaunawa ng mga tao sa salitang mapagpakumbaba. Ang konsepto ng kasulatan para po sa mapagpakumbaba ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Kung babalikan mo ang mga wikang ginamit sa banal na kasulatan, gaya po ng Griego at Hebreo, ang konsepto ng salitang mapagpakumbaba ay gaya po nito. Isipin mo ang isang mailap at malakas na lalaking kabayo. Hindi ito maamo at napakalakas nito. Datapwat kapag nalagyan mo na ito ng kabisada sa kanyang ulo at sintadera sa kanyang likod. Mapapasunod mo na ito at masasabi nating ang kabayong ito ay isa ng kabayong mapagpakumbaba. Ang salitang mapagpakumbaba ay nangangahulugang kalakasang napaamo. Ang pagiging mapagpakumbaba ay pagkakaroon ng disiplina. Nang sinabi ni Jesus, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso." Ano ang ibig niyang sabihin? Nang sabihin ni Jesus na siya ay mapagpakumbaba, ang ibig niyang sabihin ay kagaya rin ng sabihin niyang lagi kong ginagawa ang mga bagay na ikinalulugod ng Ama. O sa ibang mga salita, sinasabi ni Jesus, tinatanggap ko ang kalooban ng Ama at lagi kong gagawin ang nais niya. Mga kaibigan, ang pang-apat naman po na magandang saloobin ay ito. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Ang pangatlo at pang-apat na mapapalad ay dapat tingnan magkasama dahil magkaugnay ang kahulugan po nila. Nang matagpuan ni Saulo ng Tarsus ang muling nabuhay na Kristo sa daan patungong Damasco, si Saulo ay hindi mapagpakumbaba. Pinapatay niya ang mga mananampalataya. Iniusig niya ang mga mananampalataya. Sinasabi po ni Pablo o Saulo na siya ay mayroong madramang paikipagkita sa muling binuhay na Kristo. Nang magtagpo si Saulo ng Tarsus at Panginoong Jesucristo, at ang Panginoong Jesucristo, tinanong ni Jesus si Saulo, "Saulo, Saulo, bakit mo nilalabanan ang kalooban ng Diyos? Mahihirapan ka kapag nilalabanan mo ang kalooban ng Diyos." Ngayon, nang marinig ni Saulo ng Tarsus ang tanong na ito, sumagot naman siya ng ganito, "Panginoon, ano ang nais mong gawin ko?" Dito po makikita na nating maamo at mapagpakumbaba na si Saulo ng Tarsus at siya ay naging ang dakilang Apostol Pablo. Nang si Saulo ay naging mapagpakumbaba, ang unang tanong niya ay ganito, "Panginoon, ano ang nais mong gawin ko?" Sa ibang salita, "Panginoon, ano ang tama?" Sinasabi po sa atin ni Pablo sa kanyang mga sulat, gaya po ng sulat niya sa mga taga-Pilipos, na ang kanyang kamangha-manghang kinahuhumalingan o kaya ay obsesyon ay upang iyon ay aking maabot kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Nais ni Pablo ang malaman ang katuwiran. Sa ibang mga salita, mayroon siyang pagkagutom at pagkauhaw para sa katuwiran. Ngayon ang pangako ay ito, kung ikaw ay magiging mapagpakumbaba at magugutom at mauuhaw para sa katuwiran, bubusugin ka ng Diyos. Iminumungkahi ng wikang Griego ang ideyang mabubulunan ka. Labis kang bubusugin ng Diyos ng katuwiran, kung kaya naman halos mabubulunan ka na. Ngayon kapag ang isang tao ay nabusog ng katuwiran, magiging anong uri ng tao siya? Siya ba ay magiging legalistic? Siya ba ay matuwid dahil hindi niya ginagawa ito? At hindi niya ginagawa iyon?
at hinahamak niya ang sino mang gumagawa ng mga iyon? Siya ba ay ganitong uri ng tao? Anong uri ng tao kaya siya kapag punong-puno siya ng katwiran? Ngayon sa ating pong pagpapatuloy, ang susunod na magagandang saloobin ay nagsasabing mapapalad ang mga mahabagin. Ang salita pong mahabagin ay nangangahulugang mapagmahal. Mapapalad ang mga taong napuno ng pagmamahal na agape ng Diyos. Muli kung bababa ka mula sa bundok at maging bahagi ng solusyon para sa lahat ng pasakit, dapat ay isa kang taong punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Ang mapuno ng katwiran ay kasing kahulugan ng pagiging puno ng pag-ibig ng Diyos. Ang maging matuwid ay nangangahulugang maging mapagmahal. Ngayon kapag tayo ay nagmahal, madalas nagmamahal tayo ng may motibo. Kaya naman ang susunod nating saloobin, nagsasabing mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Kapag nagmahal ang mga taong ito, kapag bumaba sila sa paanan ng bundok at lumapit sila sa mga tao at nagmahal, hindi nila ginagawa ito dahil sa sila ay may pangangailangan na maaring mapuna ng mga taong kanilang mamahalin. Sila ay mga taong tunay na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. At ang kanilang motibo ay dalisay. Ang kanilang mga puso ay dalisay habang sila ay nagmamahal. Kaibigan, nalalaman mo bang palagiang pagdududahan ng mga tao ang iyong mga motibo sa paggawa mo na mabuti? Bilang halimbawa, kung bibigyan mo ng 1,000 piso ang isang tao, tiyak po na ang sasabihin niya ay ganito: bakit mo ako binibigyan ng pera? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ano ang gusto mo? Ano ang dapat kong gawin? Ito po ay nagpapakita na kaagad na pagdududahan ng mga tao ang iyong motibo kapag gumagawa ka ng kabutihan para sa kanila. Ang isang alagad ni Jesus na inilalarawan dito ay gutom at uhaw para sa katwiran. Pinuno siya ng Diyos ng katwiran at ang katwirang ito ay ipinamala sa tunay na pag-ibig na nagmumula sa isang pusong may dalisay na mga motibo. Maaari niyang sabihin sa mga tao habang minamahal niya sila, wala ka ng anumang gusto. Nais ko lang ng pribilehiyong mahalin ka ng pagmamahal ni Kristo. Magpatuloy po tayo. Ang susunod na saloobin naman ay ganito: mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ang konsepto dito na pinagtutuunan ng pansin ng mapagpayapa ay pagkakasundo. Ang alagad ni Kristo na may magandang saloobin ay isang tagapagkasundo. Ang malaking problema sa mundong ito ay ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao. Gaya ng nakita natin sa ating introduksyon, tinalakay po ng banal na kasulatan ang pangunahing problema na ang Diyos ay nagkahiwalay. Sa pasimula, ang Diyos at tao ay magkasundo, ngunit pinili ng tao ang lumayo sa Diyos at gawin at puntahan ang gusto niya. Ang tao ay lumayo mula sa Diyos dahil ang Diyos ay banal. Hindi maaaring makipanahan ang Diyos sa mga taong makasalanan at suwail. Ang pangunahing problema na tinalakay ng banal na kasulatan ay ang problema ng pagkakasundo ng hiwalayan sa pagitan po ng Diyos at ng tao. Kung ang mga tao ay hindi makikipagkasundo sa Diyos, papaano sila makikipagkasundo sa isa't isa? Ayon kay Apostol Pablo, ang dakilang mensahe at ang dakilang ministeryo na ipinagkatiwala sa mga alagad ni Jesucristo ay ang mensahe at ministeryo ng pakikipagkasundo. Isinulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto ang ganito: lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Mga kaibigan, isa sa mga katangian na isang alagad ay ang mapagpayapa. Dahil sa mga magagandang mga katangian ng alagad ni Jesucristo, siya ay ganap na inusig. Sa kanyang aklat tungkol sa ang mapapalad, sinabi po ni Billy Graham, maaari nating isipin na kapag mayroong isang tao na may dalisay na puso, mapagmahal, mapagpakumbaba at disiplinado,
lalapit sa kanya ang buong mundo at aawitan siya ng siya ay isang napakabuting tao. Ngunit hindi pinarangalan ng mundo ang mga alagad ni Kristo na may angking ganitong mga saloobin. Ang mga totoong mga alagad ni Kristo ay pinag-uusig. Bakit? Dahil sila ay tagapagkasundo. Mga mahal naming tagapakinig, nais kong ibahagi po sa inyo ang aking karanasan tungkol po sa pagiging tagapagkasundo. Nung ako po ay nag-aaral pa sa mataas na paaralan, nag-away ang dalawa sa aking malalaking mga kaibigan. Kaya't kaagad inisip kong pagkasunduin sila, kaya naman namagitan ako sa kanilang pag-aaway. Sumuntok ang isa sa kanila at ako ang tinamaan sa panga. Nawalan ako ng ulirat at hindi ko alam kung gaano katagal akong walang malay. Ngunit nang magising ako, natutunan ko ang isang mahalagang aral sa buhay. Ang mga tagapagkasundo ay inuusig at nasasaktan. Kapag ikaw ay tagapagkasundo, saan mo gagawin ang iyong ministeryo ng pakikipagkasundo? Kung sasabihin mo na nais kong pagkasunduin ang lahat ng alitan at pagkakahiwalay, saan mo gagawin ito? Ang sugo ng pakikipagkasundo ay pumupunta kung saan may alitan. Pupunta kung saan ang problema at ito ay lugar na mapanganib. Maaring magbuwis ka ng buhay sa iyong ministeryo ng pakikipagkasundo sa ilang panig ng mundo. Ginampanan ang mga alagad ni Kristo na tagapagkasundo dahil sa kanilang magagandang saloobin. Ang kanilang ministeryo ng pakikipagkasundo sa kanilang kongregasyon, sa kanilang pamayanan, sa kanilang tahanan, at sa kanilang pinapasukan. Mga kaibigan, ang aking ama ay isang kartero sa araw at nagmamaniho ng taxi sa gabi. Habang ang ilang driver ay naghihintay ng pasahero, madalas sila po ay nagtatalo-talo at nag-aaway-away. Sinabi sa akin ng kanilang pinuno na ang mga driver ay hindi nagtatalo-talo o nag-aaway-away kapag ang aking ama ay nandoon. Nararamdaman ng ibang driver ang saloobin at hangarin ng aking ama na maging isang mapagpayapa. Mga kaibigan, kinukumpleto ng pangwalong magandang saloobin ang katangian ng isang alagad ni Kristo na kanyang solusyon at kanyang tugon sa mga problema ng mga tao sa mundo. Sa 8 magandang mga saloobing ito, sinasabi ni Kristo po sa atin, heto ang kabuuan ng mga katangian ng isang taong karapat-dapat sa pangalang mananampalataya. Sa konteksto ng Sermon sa Bundok, ipinakita ni Jesus ang krisis na may kaugnayan sa pagiging isang mananampalataya. Habang inaalam mo ang nilalaman ng Sermon sa Bundok, ipinapakita naman sa iyo ni Jesus ang katangian ng isang mananampalataya sa pamamagitan po ng 8 magandang saloobin at 4 na ilustrasyon. Sa 4 na ilustrasyon, matutuklasan mong ipinapahayag ni Jesus ang sangkot na hamon upang mabago ang mga katangian ng mga mananampalataya, ang mga paganong kultura. Pagkatapos ibinigay sa atin ang tungkol sa mapapalad, sinabi ni Jesus na kung ang mga saloobing ito ay maipapamuhay natin, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Ano ang kahulugan ng mga ilustrasyong ito? Sinasabi po ng 4 na ilustrasyon kung ano ang mangyayari kapag ang ganitong mga katangian ay bababa sa paanan ng bundok upang lutasin ang mga problema ng mga taong naroon. Ang salita pong kultura ay tumutukoy sa paraan ng paggawa ng mga tao ng mga bagay-bagay. Kung ikaw ay isang misyonaryo at nais mong maging solusyon ng ating Panginoong Jesucristo at nais mong humayo upang ang mga tao ay maging mga mananampalataya ni Kristo bilang resulta ng iyong ministeryo, alam mo ba kung ano ang iyong pinakamalaking kaaway? Ito ay ang kultura. Dahil ang kahulugan ng kultura ay tulad po nito. Ganito namin ginagawa ang mga bagay-bagay at hindi namin ito ginagawa sa ganoong pamamaraan. Hindi namin ginagawa ang mga bagay-bagay ayon sa iminumungkahi mong pamamaraan. Hindi namin ginagawa ang mga ito ayon sa pamamaraan ni Jesus. Ginagawa namin ang mga ito ayon sa aming sariling pamamaraan. Mga giloy kong taga-subaybay, tinatawag po natin itong ang aming kultura. Kapag naintindihan mo ang konteksto at nilalaman ng sermon sa bundok, may maunawaan ka pang isang bagay. Maunawaan mong si Jesus
ay isang ganap revolusyonaryo. Dumating si Jesus upang baguhin ang kultura. Kung ikaw ay isang alagad ni Jesucristo, hindi ka matatakot baguhin ang mga kultura. Inaasahang sa bawat araw humahayo ka na may ganitong misyon. Nandito ako upang baguhin ang mga kultura. Mga mahal naming tagapakinig, kapag naintindihan mo ang mga apat na ilustrasyong ito na ating muling titingnan sa susunod po nating sesyon, ang lahat ng mga turo dito po sa Mateo, Kabanata 5, 6, at 7. Sa palagay ko ay mauunawaan mo ang tatlong mga bagay na ito. Una, ang mga krisis na may kaugnayan sa pagiging mananampalataya. Pangalawa, ang mga katangian na nauugnay sa pagiging mananampalataya. At ang pangatlo, ang hamon kapag binago ng mga katangian ng mga mananampalataya ang mga paganong kultura. Ipinapakita sa atin ng katuruan ng Sermon sa Bundok ang tatlong bagay na ito. Mga mahal naming tagapakinig, sa palagay ko tatapusin natin ang ating pag-aaral sa Sermon sa Bundok kung papaano natin ito sinimulan sa pamamagitan ng tanong na nasaan ka. Ikaw ba ay kasama ni Jesus sa tuktok ng bundok at bahagi ng kanyang solusyon at katugunan? O nasa paanan ng bundok kasama ng mga tao at bahagi ng problema? Sa diwang espiritual, kaibigan, ito po ang katanungan. Nasaan ka? Nasaan ka, kaibigan? Kaibigan, kung ngayon ka lamang namin nakasama, hangad naming nakatulong sa iyo ang pakikinig mo ng aming programa. Hangad naming muli kang makasama sa susunod pang mga pag-aaral. Salamat sa pagsama mo sa amin habang pinag-aaralan natin na ngayon sa maraming mga tao ay ang pinakamahalagang mensahe sa buong mundo, ang Sermon sa Bundok. Hangad namin ikaw din ay nagnanais maging bahagi ng solusyon at tugon ng Panginoong Hesukristo. Inanyayahan ka namin maging isang matapat na mag-aaral, tagasunod at alagad ng Panginoong Hesukristo at maging bahagi ng kanyang solusyon upang ibahagi ang kanyang mabuting balita sa lahat. Hanggang sa muli, planuhin mong samahan kaming muli sa mga susunod pang mga sesyon habang pinagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa Sermon sa Bundok.